po sa ating lahat. Ang Catechetical Ministry ng Diocese of Caloocan ay magbabahagi ng series of reflection na mula po sa aklat na Go, Teach, Make Disciples na ang may akda o author ay si Father James H. Kruger. Nagmisyon po siya sa Asia, partikular sa Pilipinas at Bangladesh, upang maglingkod sa mga parokya at sa mga gawaing paghuhubog sa mga seminarista, relihiyoso, mga namumunong laiko at sa mga katikista. Ito po ay series dahil tatalakayin na ibabahagi sa atin ang 12 paksa kung saan napapalooban ng mga salita ng Diyos, mga dokumento o turo ng simbahan, mga quotes mula sa ating mga naging at pangkasalukuyang Santo Papa na makakatulong sa pagpapaalab ng ating misyon bilang mga katikista. Ang aklat na ito ay sinulat ng may akda na naglalaman ng mga katuruan, mga pananaw at pagninilay tungkol sa misyon at ebanghelisasyon. Ngayong ipinagdiriwang natin ang taon ng misyon at paghahanda sa 500 taon ng Kristyanismo sa ating bansa. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang paksang ibabahagi ko po ngayon ay tungkol sa Paul's Dynamic Mission Principles. Tungkol po ito sa missionary life of St. Paul, na kung saan magsisilbing halimbawa at inspirasyon natin para sa pagtupad sa ating misyon. Kinikilala at itinuturing si St. Paul bilang the greatest missionary of all times. He was also called the apostles to the Gentiles. Okay? So, sino nga ba si San Pablo? Okay. Siya po ay isinilang sa Tarsus. No? Dati siyang kilala bilang Saulo at taga-usig ng mga Kristiyano. Isa siyang tunay na Israelita mula sa tribe of Benjamin. Educated talaga siya. He is a Roman citizen. Kabilang siya sa Sanhedrin, no? So may mataas siyang katungkulan. Yung pinakamahalagang pagsasalaysay at pangyayari sa buhay niya ay matutunghayan natin sa aklat ng mga gawa. Yung kanyang calling at yung kanyang conversion. Okay? No, so maganda, balikan na lang po natin yun, no? His calling and his conversion. Yung daan patungong Damascus, no? Aklat ng mga gawa. Chapter 9, verse 1 to 2. So ngayon po ay isa-isay natin yung pagtalakay sa Paul's Dynamic Mission Principles. So number 1, depth awareness of vocation. Naniniwala si San Pablo na siya ay tinawag talaga, hinirang ng Diyos upang ipahayag ang mabuting balita. At nagsimula ang tawag na ito, no, sa daan patungong Damascus. Karamihan sa mga sulat niya ay nagsisimula sa kanyang matatag na paniniwala kung sino siya, na siya ay pinili, tinawag upang maging instrumento ng Diyos, no? Lagi niyang sinasabi yung ganito, no, sa kanyang mga sulat. Example sa mga taga-Galacia. Mula kay Pablo na hinirang na apostol, hindi ng tao, ni sa pamamagitan ng mga tao, kundi si Jesucristo at ang Diyos Ama na muling bumuhay kay Jesus. Okay? Sa iba naman, no, sinasabi niya ang ganito. Mula kay Pablo, alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. So alam ni San Pablo, no, na tinawag siya at hinirang ng Diyos. Tayo rin, di ba? By the grace and virtue of our baptism, tinawag din tayo, no? Tinawag tayong makibahagi sa misyon ni Kristo bilang pari, propeta at hari. Di ba? Meron din tayong bukasyon, bilang katekista, pari, no, relihiyoso, at lahat ng ito ay tawag mula sa Diyos. So, yan po. Pangalawa po na mission principles is radical commitment to Christ. Buong buhay ni San Pablo ay talagang itinalaga niya para kay Kristo. No, simula nung tawagin siya ng Panginoong Jesus, no,
mula doon sa daang patungong Damascus at nagsimula yung kanyang pagbabagong buhay, hindi na siya humiwalay kay Kristo. No turning back talaga siya. Totally, he committed his life to Christ. No, he has totally Christ-centered life. Nakatuon at nakafocus kay Kristo yung kanyang misyon, yung kanyang buhay. Sabi nga niya mula sa sulat niya sa mga taga-Filipos. Sabi niya, para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil doon, pakinabang ang buhay. Okay, so ibig sabihin, ang buhay niya para kay Kristo talaga. No, sa iba pa niyang mga sulat, no, sinasabi din niya na, inaari kong kalugihan ang lahat, makamtan ko lamang si Kristo. So baliwala na sa kanya yung mawala man yung lahat, kayamanan, material na bagay, kahit yung buhay niya, makamtan lamang niya si Kristo. At finally, anong sabi niya? Kung ako man ay buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. No? Diba? So grabe si San Pablo. Ganito rin ba tayo? Are we also totally committed to Christ? No? Totally, meron ba tayong totally Christ-centered life? No, yung bang ating misyon, yung ating buhay, nakatuon ba at nakasentro din kay Kristo? Di ba dapat ganoon? Bilang mga alagad niya at tinawag niya. Okay. Pangatlo pong mission principles is voluntary acceptance of sufferings. So, naniniwala kasi siya na sa walang hanggang pagmamahal o pag-ibig ng Diyos, no, sa tao. Sabi nga niya, no, mula sa sulat niya sa mga taga-Roma, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So alam niya na yung pagpapakasakit at pagsasakripisyo ni Kristo para sa tao, naniniwala siya na tinanggap ito ni Kristo, yung kamatayan sa krus, bilang pagtupad sa kalooban ng Ama at para tubusin tayo sa kasalanan, no, dahil sa pagmamahal sa atin. Kaya naman, handa rin si San Pablo na tanggapin anuman yung mga paghihirap, anuman yung mga pagtitiis alang-alang kay Kristo. So, lahat ng naranasan niyang paghihirap, no, yung pagsubok, yung mga pag-uusig, buong pagmamahal at kababaang loob niyang tinanggap for the sake of the gospel. At naniniwala kasi siya na sa kanyang paghihirap, ito ay pakikiisa din niya sa paghihirap ng Panginoong Hesukristo. No, sinalaysay nga niya mula sa sulat niya sa mga taga-Korinto. O, sabi niya, mga kapatid, ibinabalita namin sa inyo ang mga kapighatian na dinanas namin sa Asya. Napakabigat ng aming dinanas. Ano pat nawalan na kami ng pag-asang mabuhay pa. Akala namin dumating na ang aming oras. Ngunit nangyari ang mga iyon upang hindi kami manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. No? So, talagang sa lahat ng mga pagtitis at paghihirap, no, handa itong tiisin ni San Pablo alang-alang kay Kristo. Tayo ba, handa rin ba tayong magtiis, magsakripisyo para kay Kristo, no? Alang-alang sa mabuting balita? 'Di ba? Nakakaranas din tayo ng mga pagsubok at paghihirap. So itong pandemyang nararanasan natin ay isang pagsubok sa atin, ano? Pero nandoon pa rin ba yung pagtitiwala natin at pagmamahal kay Kristo? No? So, yun po. Pang-apat, insightful mission methods. So, buong buhay ni San Pablo ay nakatuon sa kanyang misyon, sa kanyang bukasyon. Okay? At meron din siyang iba't ibang pamamaraan, ano, kung paano niya pinapahayag ang mabuting balita. So, ginagawa din ni San Pablo yung enculturation noon. Inaakma niya, inuugnay niya ang mabuting balita, yung salita ng Diyos sa kung ano yung buhay, kultura, at karanasan ng mga tao nung panahon niya. No? Kung ano yung pangangailangan ng mga tao noon.
tayo rin, di ba? Mission needs creativity. Meron dapat renewed approaches in evangelization, no? Para maipahayag natin ng maganda, no? At hindi lang maganda, kundi maintindihan at maunawaan ng mga tao yung pinapahayag nating mabuting balita. And number 5, panglima, urgent gospel proclamation. No? Pag sinabing urgent, kinakailangan, dapat, no, gawin, ipahayag. Sabi ni San Pablo, no, woe to me, no, sa sulat niya sa mga taga-Korinto, if I don't preach the good news, sawimpalad ako kung hindi ko ipapahayag ang mabuting balita. Sapagkat, alam niyang tinawag siya para dito, hinirang siya para dito, no, na kailangan ipahayag ang mabuting balita upang makilala ng mga tao kung sino si Kristo. Mabatid nila ang tungkol sa ating pananampalataya. 'Di ba? Tayo rin naman tinawag, no, bilang katekista, bilang pari, kung ano man yung bokasyon natin. Tinawag upang ipahayag din ang mabuting balita. At Pope Paul VI noted, the presentation of the gospel message is not an optional contribution for the church. It is a duty incumbent on her by the command of the Lord Jesus. No? Sabi, it is a duty, a command. No? Tungkulin natin yan, no? Kasi sa binyag pa lang, no, tinawag na tayo sa isang misyon na makibahagi sa misyon ng ating Panginoong Hesukristo. Number 6, no, mission principle. Deep love of the church. May malalim na pagmamahal si San Pablo sa simbahan. Naniniwala siya na ang simbahan ay ang sambayanan ng mga binyagan, no, na sumusunod kay Kristo. So meron siyang malalim at dakilang pagmamahal at pagmamalasakit sa mga sambayanan, no, na kanyang itinatag, no, yung ilan dito, yung kanyang itinatag at binuo, na tinatawag natin ngayon basic ecclesial communities, no, yung pamayanan sa Filipos, no, sa Corinto, sa Roma, iba, sa Galatians, okay? At palagi niyang sinasabi dito, no, yung kanyang pagmamalasakit, yung pagmamahal niya, lagi nga niyang sinasabi, lagi ko kayong inaalala, no, pinapanalangin, no, ang sambayanan dyan, no, kung ano man yung sambayanan kanyang tinutukoy. At kung ano yung nararanasan nilang mga pagtitiis at paghihirap nun, ay nandun din yung pakikiisa ni San Pablo, no, sa kanila. So, diba dapat ganito rin tayo, no, may pagmamahal at pagmamalasakit sa isa't isa, no, sa ating simbahan, no, yung pagtulong natin, no, at isa na rito yung pagsasagawa ng ating misyon. Okay, so number 6, close collaboration with co-workers. No, kahit na si San Pablo, very strong yung kanyang personality, very strong individual, masasabi natin siya ay isang team worker in the task of evangelization. So, andun yung pakikiisa niya at pakikipagtulungan sa kanyang mga co-workers. Hindi niya sila tinuturing na subordinate lamang, kundi kapartner, kapatid, kaisa, no, sa pagiging alagad o apostol sa kanyang misyon. Sa kanyang first missionary journey, he was accompanied by Saint Barnabas and Saint Mark. No, mababasa natin ito sa aklat ng mga gawa. Si Timothy at si Silvanus ay yung kanyang mapagkakatiwalaan, no, trusted co-workers sa Corinto. At si Titus, no, hinirang niyang deputy, no, in dealing with difficulties in the Corinthians community. Sino pa yung mga other co-workers niya, no, fellow apostle? Si Saint Luke, no, si Erastus, and many others, no. At ibinibilang niya silang kapamilya o kapatid, no. Si Timothy nga, tinatawag niyang pinakamamahal at tapat kong anak, diba? At ina-appreciate palagi ni Saint Paul yung mga ginagawa ng kanyang mga kasamahan, yung kanyang mga co-workers, no. So dapat ganyan din tayo sa isa't isa, no. Hindi natin ituturing yung sarili natin na tayo yung pinakamagaling, no, tayo yung pinakamahusay.
'Di ba, sa mga co-workers natin, co-catechist, no? Kasamahan natin sa simbahan. So number 8, commitment to social transformation. So merong pagtatalaga at pagpapahalaga si San Pablo sa pagpapanibago ng lipunan. Okay? In fact, no, sa kanyang mga sulat, sa kanyang mga letters, pinapahayag niya dito yung ebanghelyo ng kalayaan at paglaya. No? Diba sinasabi niya, no more Gentiles, no more Jews. Wala nang alipin, wala nang malaya. Lahat, no? Tinuturo niya dito yung pagkapantay-pantay. Lahat ay itinuturing ng Diyos na anak niya, no? Kasama niya, kaisa sa kanyang sambayanan. Sabi niya, dapat wala nang barriers, no? Wala nang pader na humaharang, no, sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hentil. At sinasabi din niya dito yung sa mga sulat niya na huwag na ninyong iayon ang inyong buhay sa buhay ng mundo na puno ng pagnanasa, kasamaan. Kundi sabi niya, iayon ninyo ang inyong buhay kay Kristo Jesus, no? Sa mabuting balita. Mahalaga kasi sa kanya yung pagpapanibago ng kalooban ng puso para sa pagpapanibago ng lipunan. Di ba ito naman yung layunin ng evangelization, no? For social transformation. At para mangyari yan, tayo muna, no, magkakaroon ng pagpapanibago sa ating sarili. So number 9, effective exemplary lifestyle. So as a missionary, very effective si Saint Paul, no, sa kanyang buhay, sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Kasi nakikita sa kanyang buhay at sa kanyang gawa kung ano yung kanyang sinasabi, kung ano yung kanyang ipinapahayag. Okay? Diba? Sabi nga natin, Christocentric siya. No, handa siyang magtiis para kay Kristo. No? Yung kanyang iniingatan niya na yung kanyang buhay at pananalita, no, ay talagang magsilbing magandang ehemplo, mabuting halimbawa, no, sa kapwa niya. So sana tayo din, ano, maging witness, no, living witness kung ano yung ating pinapahayag ng mabuting balita ni Kristo. Okay? And number 10, yung kanyang total reliance on God's providence. So buong-buo yung pagtitiwala at pananalig ni San Pablo, no, sa Diyos, no, sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos sa kanya. Biro mo, madami na siyang dinanas sa mga trials, sufferings, difficulties, no, persecutions. Pero lahat ito, no, alam niya, naniniwala siya na hindi siya pababayaan ng Diyos sa pagsasagawa ng kanyang misyon. Sabi nga niya, handa kong pagtiisan ang lahat ng hirap, no? Gutom man yan o pagod, no, pag-uusig, sabi niya, alang-alang kay Kristo sapagkat alam kong ang Diyos ay kasama ko. Hindi niya ako pababayaan. So Saint Paul is a man of faith. Kasi kung di ba naman siya man of faith, no, ang dami niyang dinanas na paghihirap at pagsubok, edi matagal na siyang sumuko. Pero hindi niya sinukuan ito, no? Okay? Patuloy si San Pablo sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita, no? Hanggang sa kamatayan, no? Talagang nandoon yung kanyang pananalig at pananampalataya sa Diyos. Sana tayo rin, ano, sa anumang mga paghihirap, no, pagsubok na ating nararanasan ngayon, no, ngayon sa pandemyang nararanasan natin, na nagkakaroon tayo ng mga agam-agam ng takot, no. Sana buo din yung ating paniniwala, pagtitiwala na kasama natin ang Diyos, na nandyan siya, na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. So, siguro sa ating yung final reflections, no, tingnan natin, no, which of St. Paul's mission principles speak to you personally, no? Alin dito yung sa mga yung 10 mission principles ni St. Paul ang talagang nakaantig sa inyo, no? Striking sa inyo. And alin kaya dito sa mga alin kaya dito sa mga mission principles ni St. Paul yung kailangan, no, na isagawa ngayon sa panahon natin, no,
no, sa pagpapahayag ng mabuting balita o ng ating misyon, lalo na sa panahon natin ngayon, no, in this time of pandemic, of crisis. So, yan lamang po. Maraming salamat po. Magandang araw uli sa inyo. God bless po sa lahat.